Hello everyone! Pag-uusapan natin ngayon ang 10K na puhunan para ito sa mga gustong mag-start ng sari-sari store business. Kung matagal na kayo sa negosyo, hindi niyo na to kailangan na vlog na to, itong video na to. So, kung bago pa lang kayo sa aking channel po, paki-subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na video. So, eto mga kasari, i-share ko sa inyo. Ito yung medyo pinakamaliit na siguro ito na capital na pwede nating i-ano ngayon kasi sa sobrang mahal ng bilihin, mas maganda start tayo ng 10K na puhunan. So ano ba yung pwede nating mabili sa 10,000 piso para sa ating sari-sari store business? So una mga kasari, ito liquidation ko lang naman ito estimated lang. So pero ito ay guide nyo na din na pwede nyo mabili. So, una natin mga kasari is bigas. Pwede kang magbili ng half sack, at least man lang meron kang, or kayo mismo personal, bibili kayo sa sarili nyong tindahan, at least 1 sack. Ang halaga ng 1 sack ngayon, ang kuha ko is nasa 1,400. Depende po sa klase ng bigas. Meron din naman yung premium yata yon Apple, nasa 1,350. So, depende po sa inyo. Ito lang, guide lang naman ito sa inyo mga kasari. So, ang half sack ngayon is, yun nga ang presyo, 1,400. Pwede kayong yan ang una natin. Dapat meron tayong bigas. Kasi, tayo as, owner, tayo mismo ang consumer. So, yan. Una is bigas. Pangalawa is itlog. Yung mga basic, ito ay mga basic lang na ibibigay ko sa inyo na idea para nyo yung kailangan yung bilhin sa worth na 10,000 pesos. So, yan, ang itlog, pwede kayong bili ng 2 tray, large tsaka XL or medium at tsaka large. Yan ang pwede nyong ibili. So, ang itlog ngayon ay nagkakahalaga ng 1,000, sorry, 245. 245, meron namang 226. Depende po sa size ng itlog. Balik tayo mga kasari. So, yun nga, bigas at saka itlog. Third is mantika. At least meron kayong 2 kilong mantika. So, ang kilo ng mantika ngayon is nasa 70 pesos. So, pwede nyo siyang i-repack. Tingi-tingi. Maglagay kayo ng meron 10 pesos or 15 and 20. Yan ang pwede nyo gawin sa mantika. So, kahit 2 kilo lang, ayan, may tutubuin na kayo niyan. And then, fourth is asukal. At least 5 kilong asukal. So, ang asukal ngayon is 70 pa din ang kilo dito sa amin. So, at least bibili kayo ng 5 kilo is nasa 350. And then, yung mga kape. Importante din yung mga kape. At least yan, mga 3-in-1. And then yung Nescafe stick. Pwede kayong mag-ano niya ng mga worth 1,000 of coffee. So, klase-klase na yan. I-ano nyo lang. Ito, estimated ko lang naman. So, ang ano natin ngayon, ang rate natin sa kape nga twin pack is nasa 127 yung kopi ko. Yung mabibili mo sa grocery. So, 127. So, bibili kayo ng ilang klase din para may option naman si customer. And then, mag-ano kayo ng asin, bitsin, at saka magic sarap. Yun yung mga need ng mga customer sa panluto. Yung mga paminta. Ayan, estimated ko lang ito. Kahit bibili kayo na worth 200. Kahit mga 2 kilong asin, 5 kilo bang asin. Meron kang bitsin, tsaka magic sarap. So, ang magic sarap ngayon is nasa 68 ang halaga ng ng isang Thai. So, pwede ka bibili ang asin naman is nasa 10 pesos ang per kilo. So, makabili ka na din ng ilang kilo niyan. At saka yung mga bitsin. And then, noodles. Sa noodles naman, nilagay ko lang konti lang. Pwede, pero, worth 200 lang itong nilagay ko. Pwede nyo naman siyang i-minimize mo yung iba, yung sobra-sobra. Pwede mo siyang gawing 500 worth of noodles. Or, ang nilagay ko dito is worth 200. Ang importante lang, merong kapilian si customer. So, pwede kang pansit canton, bibili ka ng 10, tsaka noodles 10 din. So, yan. Yan yung pwede mong gawin sa o i-change natin ito mga worth 500. Kahit mga worth 500, estimated lang naman. Then, tuyo suka, worth 200.
Mga biscuit. O, ito, ang nilagay ko na presyo dito sa, presyo. Estimated na budget is 1K. So, nakadepende na po. Excuse lang po mga kasari ng aking anak nagising. Yan, balik ulit tayo mga kasari. Dito na tayo sa biscuit. Nasa 1K yung budget natin. So, ang halaga ngayon ng yung biscuit na mga crackers is nasa 59 dito sa amin. And then, yung iba naman, yung mga wata tops, nasa 70 above. So, yan, pwede ka mag-budget ng 1K o bawas-bawasan mo ng konti. I-ano mo sa iba yung mga, yung para malaki, yung madagdagan yung ibang items. So, next is candy and junk foods. Pwede kang nag-budget ako dito ng 1K. And then, shampoo and conditioner. So, nag-budget lang ako dito ng 500. Depende po kasi sa target market nyo mga kasari. Kung maraming tao, so need talaga yung mga shampoo, mga conditioner. So, pwede mo siyang lakihan. So, pwede mo siyang iswap dito sa candies. 500 and then 1K na lang tong mga shampoo and ano. Kasi medyo mahal na din yung mga shampoo natin. So, yung mga conditioner. So, yung shampoo is nasa 80 something yan. Basta, ang bentahan natin ngayon dito sa shampoo is nasa 8 pesos. Yung conditioner, wait lang. Yung conditioner na ano, nabili ako kanina, so wait lang. Yung conditioner nasa ano na ngayon? Magkano ba? 84 pesos. So, nasa 80 na. Yung ano, I think sa shampoo is nasa 60 at 60 above yata. So, nag-budget tayo sa shampoo na 500. So, pwede ka yan, ilang klase lang. Kahit ilang klase lang mga kasari, importante meron kang stock. Meron kang ganyan na stock. Yung mga basic na hinahanap ni customer. And then, next is, kailangan din natin ng soft drinks. So, importante din, meron tayong binibenta na pang inumin. Kung wala pa naman kayong refrigerators, yung walang ref, pwede naman, yung budget nyo sa soft drinks, pwede nyo i-alternate doon sa ibang item na no need na mag ano sa refrigerator. Next is sigarilyo. So, yung sigarilyo, pwede mo siyang yung 2K, pwede mo siyang i-2K o i-1K. So, kahit ilang piraso lang mga kasari, nag-start din ako sa ganyan. 3 Marlboro, 3 Mighty, ilan lang. Ganyan lang yung ano. So, since konti lang tong 1K, pwede mo siyang i-2K. Kung wala kayong soft drinks, pwede mo siyang i-2K. And then, last but not the least, ito yung na last na ano ko is, yung inumin din, yung mga tanduay. Kasi kung wala kang ref, kailangan mo din siya ng tanduay. Yung mga tanduay select, tanduay, ayan, ganyan na tanduay. So, importante kung ano yung mabenta sa inyo, yung sa area ninyo. So, nakadepende po sa area, kung ano yung hinahanap ni customer. Ito naman is, guideline lang ito sa inyo mga kasari, lalo na kung gusto nyo mag-start ng business. Ito naman is mga basic lang, basic na hinahanap ni customer. Kasi sa akin dito, kahit wala masyadong bahay, walang ano, isang target market ko is yung sa swimming pool, yung tao na dumadayo dito, kaya ito yung mga binibenta ko. So, wala ako masyadong binibentang mga hindi hinahanap ni customer kasi masayang lang. So, meron ako mga binibentang cattle of kasi maraming lamok dito. Kaya, yan. So, pwede kayong yung ibang item na hinahanap ni customer, yung kung may budget pa, pwede nyong i-adjust. So, nasa adjustment lang. Itong sinasabi ko, itong mga bigas, mga itlog, mantika, asukal, mga basic yan siya na kailangan ni customer araw-araw. So, yan ang pwede nyong i-start, pang-start sa 10K na puhunan. Kasi nung first, kasi mga kasari, wala akong idea kasi hindi pa to uso ang YouTube. So, wala pa akong idea sa mga pag-start ng negosyo. Binigyan ako ng 20K ng kapatid ko. Pumunta ako sa grocery at namili ng kung ano-ano lang na makikita ko na akala ko importante, na akala ko mabili. Or minsan sa akin, sa isip ko, ay, pwede ko ito ibenta. So, hindi pala ganun mga kasari. Kailangan talaga alamin mo din. So, dapat iilan-ilang items lang muna bago ka magdami ng items kung ano yung hinahanap ni customer. Kasi minsan, nagkamali talaga ako doon sa dati kong, nung tindahan ko noon na
yung puhunan ko is 20K. So, bumagsak siya kasi may renta, at saka, dyan ko kinukuha lahat ng ano namin, konsumo. Tapos, maliit lang din ang tubo doon sa area na yun. Kasi, minsan, ang daming mong kompetensya, inaano ka, ang tawag niya, kino-compare ka sa ibang tindahan. Minsan, nilalampasan lang ako ng mga kapitbahay namin, at doon na namili sa medyo malayo-malayo. So, ang problema lang doon, ewan ko, basta may mga kapitbahay talaga na kahit ang lapit mo na, hindi pa rin sa'yo bibili. Doon talaga bibili sa malayo. Yung iba naman, yung malalayo, dumadayo din sa akin noon, sa aking tindahan. So, yan, hindi ko naman mapilit sila na doon sa aking tindahan. So, ang iba naman is nagngutang, kaya doon pumupunta. So, nakadepende po sa policy nyo din sa tindahan. So, yan ang pwede kong yan lang muna ang may share ko sa inyo. Kasi, sa pagtitinda mga kasari, kailangan din talaga tayo maging wais. Importante na may tubo, may income tayo araw-araw. Hindi pwede tayo nalulubog-lubog lang dyan at maghihintay sa ating mga partner kung kailan uuwi. So, eto, malaking tulong ang pagtitinda. So, para ito sa may mga puhunan na 10K yung budget or gustong magka-business. So, ang dami naman na pwede nyong pag-start ng business, ibang business, pero sa mga nanay, mas maano ko talaga na magtindahan kasi mababantayan nyo na yung mga bata at the same time, may income ka na din, tsaka yung bahay, maalagaan mo din. Although, hindi mo talaga totally magawa lahat, pero at least araw-araw meron kang income, hindi lang ka na nakahilata na maghihintay sa ating mga partner na uuwi. So, yan. Ito is mga possible lang naman na pwede nyong ibenta. Hindi, not possible. Ito talaga is basic. Pwede nyo talaga siyang, ito talaga yung pwedeng, or mabili. Ito talaga yung mabili. Kasi, ito ang mistake ko noon sa aking tindahan. Nagbili ako ng kung ano-ano, mga per type pa talaga. Yung ano pala dito mga kasari, nalimutan ko yung shampoo, sabon. So, sa sabon, pwede kayo ng 1K. Budget kayo ng 1K. Ayan, estimate nyo na lang mga kasari. Alam ko, lampas na ito. Kasi, change ko ng 1K, 1K. So, kayo na lang ang mag-a-adjust kung ano yung pwede nyong idami sa na item. So, ayan, medyo maingay na yung anak ko. Hanggang dito na lang muna mga kasari at maraming salamat. Shout out po sa lahat ng mga nag-comment. Maraming salamat. Good or bad, accept po yan sa dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pag-visit sa aking YouTube channel. So, yan lang muna mga kasari, and thank you so much for watching. Hoping na soon mag-i-improve na to at lalago yung ating negosyo. Sa ngayon, stable muna ang ating business. Hindi naman siya dumadown. At least continue. Nagsiseparate na ako ng aking income. So, iipon ko na siya within this month. So, itatakal natin yan by the end of the month para malaman natin kung magkano yung kinita ko sa isang buwan. So, yan muna mga kasarian. Thank you so much for watching. Bye-bye po!